Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Pilipos chapter 4 verses 4 to 8. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Winning the battle in your mind. At ito pong mga verses na binasa po natin ay sinulat po yan ni St. Paul sa kulungan. Mismo ibig sabihin kahit si St. Paul po'y nakakulong ay nakakapag-encourage po siya ng mga believers. Kaya napakahalaga po ng kalagayan ng ating pag-iisip kasi nagtatagumpay po tayo sa buhay na ito sa pamamagitan po ng kalagayan ng ating pag-iisip. Yesterday, diniscuss ko po sa inyo yung 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Na si Satanas talaga ang kanya pong playing field, o yung tinatawag na battleground ay pong ating pag-iisip. At doon niya tayo pinupuno ng maraming mga kaisipan na nagmamalaki against the knowledge of God. At kapag hindi natin nakontrol yung ating pag-iisip, ay nakakapagtayo si Satanas ng stronghold, sa Tagalog po, kuta, sa ating pag-iisip. At yan ang nagiging dahilan kaya marami sa atin hindi nakakapamuhay ng victorious life. Kaya alam niyo po sa 1 Peter chapter 2 verse 13, ang sabi diyan ni Apostle Peter, therefore prepare your mind for action, be self-controlled. Kailangan po marunong tayong mag-control ng ating pag-iisip. At sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ito naman ang sinasabi ni Apostle Paul, for God did not give us a spirit of timidity or fear, but of power, of love, and of sound mind or self-discipline. Pansinin niyo po, synonymous po yung self-discipline sa sound mind. Kasi kapag na-control po natin yung pong ating pag-iisip, nagbabago po yung outcome ng ating buhay. Kaya dito po sa Philippians chapter 4 verses 4 to 8, naintindihan na natin kung bakit ito isinulat ni St. Paul. Unang-una po, kailangan daw po matuto tayong magalak palagi. Rejoice always kasi may power po ang joy. Very positive po. At kailangan po sa lahat ng pagkakataon, ay kumilos tayo ng hindi nababalisa. At maranasan natin yung gentleness in our spirit at matuto tayong manalangin sa halip na tayo'y matakot. Mapuno ng mga alalahanin at lagi nating isipin na nariyan lang ang Diyos. Handa tayong tulungan. At ang sabi ng Biblia, malinaw po, meron pong kalooban Diyos sa ating kapayapaan na siyang magbabantay sa ating puso at isipan. Yung pong nagagawa ng pananalangin. Pero kung makikita nyo po dito po sa verse 8, may binabanggit pa si St. Paul na mahalaga. Sabi niya sa English Bible, think about such things. Sabi dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kaya pansinin ninyo, bakit sinasabi pa rito ni St. Paul na ito ang dapat maging laman ng inyong pag-iisip? Kasi alam ni St. Paul na sa ating mga isipan doon nag-ooperate si Satanas. Kapag ako po'y tinatanong, ano ang pinanggagalingan ng mga oppression, depression, even possession, lahat po yan ay demonic activity na nagsisimula sa isipan ng isang tao. Kaya babantayan nyo po yung mga negative thoughts. Ano ba yung mga negative thoughts, Pastor?
Kadalasan po yan yung spirit of fear, yung punong-puno ka palagi ng takot sa iyong puso, nababalisa ka, no? Ang Biblia sinasabi na ang worry, dinidivide tayo. Hinahati yung ating pag-iisip. Sa halip naman ng palataya tayo, ay nag-aalinlangan tayo palagi. Ano po? Kaya maraming tao ngayon punong-puno ng takot. Yung condemnation, ano po, negative spirit po yan. Yung lagi mong sinisisi ang iyong sarili, no? Parang sa tingin mo, marami kang pagkukulang, mga pagkakamali palagi, kaya hindi ka na makasulong-sulong sa buhay. Lagi mong sinisisi ang iyong sarili, bagamat napatawad ka na ng Diyos kay Kristo Jesus, lumalakad ka pa rin under condemnation, negative thoughts po yan. Ano pa, yung tinatawag na anger, hatred, bitterness, ano yung laging may laman na galit, puot ang iyong puso, sama ng loob. Ano po, kaya yung isip mo laging umiikot doon. At naaalala mo palagi yung mga tao na kinaiinisan mo, kaaway mo, kagalit mo. Negative thoughts po yon. Ano pa? Yung mga addictions o bondage na meron po tayo. Marami sa atin yan, nakikita ko yung mga masyadong addicted sa mga computer games, yung masyadong addicted sa social media, hindi na mabitiwan yung cellphone o yung computer. Ibig sabihin, sobra na yung pagkontrol ng mga ginagawa nila sa kanilang pag-iisip. Kaya mag-iingat po kayo. Ibig sabihin, yun na lagi ang laman ng inyong isipan. So, ano ang dapat gawin? So, ilocate yung problema. Hanapin ninyo. Sa mga nabanggit ko, nasaan ang problema ko? Kasi yan ang pwedeng panggalingan ng demonic oppression, depression, and even possession sa mga di mananampalataya. Ano po, nagkakaroon ng mga suicidal tendencies, yung mga hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos, yung iba sa kanila nadi-depress to the point na sinisira nila ang sarili nilang buhay. So we must locate the problem. Ano po, ano ba yung mga bagay na ito na sa tingin natin nagpapahirap sa ating isipan, and ask God for deliverance. Tandaan niyo po anong sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, take captive. Ibig sabihin, ibihagi natin lahat ng mga pag-iisip na mali, ano po, and make it obedient to Christ. So kailangan natin ng deliverance. Kailangan ay ilagay natin yung ating isipan doon po sa mabuting balita at sa mga pangako nito upang mawala po itong mga negative thoughts. So fill your mind with good thoughts. Ano po yung mga magagandang maging laman ng ating isipan? Yung mga kaisipang punong-puno ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Napakahalaga niyan, ha, mga kapatid. Ano po, dapat ganun po ang takbo ng ating pag-iisip. Kaya napakahalaga po yung daily ay magme-meditate tayo ng Word of God. Yan po ang purpose kung bakit po kailangan ibulay-bulay natin ang salita ng Diyos sa bawat araw. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, hahanap po tayo ng mga pangako ng Diyos na nakaugnay doon sa ating mga pangangailangan. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.